Kilala mo ba si Maria Teresa Carlson? Siya ay isang dating beauty queen at actress na marahil ay hindi nakilala ng karamihan. Ngunit baka maalala mo siya sa linyang Si Ikaw Si Ako. 2 linggo matapos ang pagpaslang kay Nida Blanca noong 2001, muling nagulantang ang showbiz sa pagkamatay ni Maria Teresa Carlson. Ayon sa mga ulat, tumalon siya mula sa 23rd floor ng kanyang apartment building sa Green Hills, San Juan. Walang saksi sa insidente, pero sinabi ng kanyang kasambahay na ang huling sinabi ni Maria bago siya mamatay ay, "Rochelle, hurry up, they're after us." Matapos nito, natagpuan ang kanyang katawan na wala ng buhay dahil sa taas ng kanyang pinaglundagan, nahati sa dalawa ang kanyang bungo. Matapos ang kanyang pagkawala sa limelight, puno ng pagdurusa ang buhay ni Maria. Maraming tao ang agad na inakusahan ang kanyang asawa bilang mastermind sa kanyang pagkamatay. Ang iba naman ay nagsabing siya'y nagpakamatay dahil sa kanyang mental instability. Ngunit marami rin ang nagduda na siya'y magpapakamatay dahil mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Ayon sa pulisya ng San Juan, walang foul play na naganap at idineklara nilang kusang nagpakamatay si Maria. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Maria Teresa Carlson ay ipinanganak noong October 15, 1962 sa Manila, ngunit lumaki siya sa San Francisco, California. Ang kanyang ina, si Zanay de Guerojas, ay tubong Zambales, samantalang ang kanyang ama ay isang Amerikano. Nang siya'y 16 na taong gulang, nagbakasyon ang kanilang pamilya sa Pilipinas at nagustuhan ni Maria ang bansa, kaya't nagdesisyon siyang manatili dito. Si Fariñas ay ipinanganak noong September 15, 1951. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts sa Ateneo de Manila University noong 1971 at ng Law degree noong 1978. Top 8 siya sa 1978 Philippine Bar Examinations. Pumasok siya sa politika noong siya'y 28 years old pa lamang at noong January 30, 1980, nanalo siyang mayor ng Lawag, isa sa pinakabatang mayor sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kanyang pamamalakad, naging maunlad ang Lawag City. Sa kabila ng kanyang kasikatan, may madilim na bahagi ang buhay ni Fariñas. Kilala siya bilang dashing bachelor at flamboyant playboy. Mayroon siyang 2 anak sa dati niyang longtime girlfriend na si Janet Murph. Habang nag-aaral sa Ateneo, inilarawan siya bilang spoiled brat mula sa mayamang pamilya. Kilala siya sa kanyang magagarang sasakyan, iba't ibang babae at walang tigil na pagpaparty. Isang dean sa Ateneo ang nagmungkahi sa kanya na lumipat sa San Beda dahil para sa kanya, "You're making a mockery of our standards here." Sa kabila ng kanyang pagiging bad boy, natapos ni Fariñas ang kanyang pag-aaral sa law school noong 1978. Nakilala niya si Maria sa pamamagitan ni Freddie Webb. Sila'y nagkamabutihan at nagpakasal sa Las Vegas noong 1983. Sa kanyang mga kampanya, ginamit ni Fariñas ang kasikatan ni Maria at tinawag itong Whitey. Gustong-gusto siya ng mga tao sa Ilocos dahil sa kanyang kagandahan at personalidad. Nagkaroon sila ng 6 na anak, 1 babae at 5 lalaki. Ayon kay Maria sa isang interview noong 1996, nahulog siya kay Fariñas dahil sa kanyang posisyon at koneksyon. Ngunit idinagdag niya rin na si Fariñas ay may magandang personalidad, down to earth at matalino. Ngunit hindi lahat ay maganda sa kanilang relasyon. Si Maria ay may scoliosis na nagpapahirap sa kanyang paglalakad at nagdudulot ng mabilis na pagkapagod at palpitations. Unti-unting lumutang ang hindi magandang pagtrato ni Fariñas sa kanyang asawa. Noong 1996, nagpadala si Maria ng sulat kay Senator Leticia Ramos Shahani, isang kilalang supporter ni Fariñas. Sinabi niya na gusto na niyang hiwalayan ang kanyang asawa dahil sa pang-aabuso nito. Binugbog siya hanggang sa magkulay black and blue ang kanyang balat at dumaan siya sa water torture. Hiningi niya ang tulong ng senador para makawala sa kanyang malupit na asawa. Nilagyan niya ito ng thumb mark bilang patunay ng kanyang sinseridad.
Agad na naging headlines ang kanilang magulong pagsasama. Habang buntis si Maria sa kanilang pang-anim na anak, nagpaunlak siya ng panayam sa probe noong October 1996. Dito, isinalaysay niya ang mga ginagawa sa kanya ng asawa. Ayon sa kanya, nagsimula ito sa paminsan-minsang sampal sa muka at pisikal na pang-aabuso hanggang sa tuluyang pambubugbog. Ipinasok niya ako sa isang kahon at itinutok pati ang baril sa bibig ko. Nilagyan niya rin ng basang tuwalya ang mukha ko, tapos ibinubuhos ang Sprite o 7-Up o minsan tubig mismo sa mukha ko. Wala siyang balak na ipahiya si Fariñas, sabi ni Maria. Hindi rin niya kailangan ng pera dahil mayroon siyang sariling ipon. Handa siyang ibigay ang lahat para sa kanyang kalayaan mula sa kamay ng kanyang malupit na asawa. Sa isang interview, sinabi niya na gustong-gusto niya ng annulment at karapatan na makalaya bilang isang Filipino. Nang mag-eksena ang media at press tungkol sa kanilang sitwasyon, lumabas na hindi ito ang unang beses na humingi ng tulong si Maria. Noong 1988, nagpunta siya kay Nini Valera para humingi ng tulong. Binigyan siya ng note ni Maria na inilarawan ang interview na ginanap sa bahay ng mayor. Habang nangyayari ang interview, naroon din si Fariñas sa parehong kwarto, nililinis ang kanyang baril. Hindi huminto si Maria sa paghingi ng tulong sa iba't ibang tao at ahensya dahil sa kanyang karanasan sa asawa. Noong 1992, tumawag siya sa Hotline ng Kalakasan, isang NGO para sa mga babae na nakararanas ng pang-aabuso. Noong una, hindi nila alam ang tunay na pagkatao ni Maria. Pero 3 taon makalipas, nagpakilala na rin siya. Sa paglipas ng panahon, marami ang nagtataka kung bakit bumalik si Maria sa kanyang asawa noong 1996. Ayon sa isang artikulo sa Cosmopolitan Magazine, baka wala siyang pera, walang tulong o proteksyon mula sa gobyerno at sa kanyang panganganak, wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik sa kanyang asawa na si Fariñas. Noong October 1996, ipinanganak niya ang kanilang pang-anim na anak na lalaki. At ito rin ang 34th birthday niya. Pagkatapos ng kanyang panganganak, lumabas sila ni Fariñas sa publiko. Dito niya binalikan ang lahat ng kanyang sinabi tungkol sa asawa at sa kanilang pagsasama. Sinabi niya sa reporter na si Noli De Castro na emosyonal siya dahil sa kanyang hormones. Ayon sa kanya, baka dahil buntis siya, hindi ito maganda sa kanya. Puro motherhood na lang, puro housewife na lang. Hindi pinalampas ni Fariñas ang mga reporter, press at media. Sinabi niya na nilabag nila ang kanilang karapatan bilang mag-asawa dahil sa pakikialam nila sa kanilang problema. Sinabi niya na, "Saan ka naman nakakita ng tampuhan lang ng mag-asawa? Ipa-flash mo pa sa TV." Habang ang mga tao ay nalilito sa nangyari, si Evelyn Ursua, abogado at human rights activist, ay isa sa mga taong nakatulong kay Maria nang i-rescue siya mula kay Fariñas noong 1996. Sinabi niya na natuntun ni Fariñas ang lokasyon ni Maria dahil sa kanyang pagpilit na ipanganak ang sanggol sa parehong ospital kung saan ipinanganak ang 5 anak nila. Sinabi niya na habang nanganganak si Maria, dumating ang isang special police team na pinalibutan ng kwarto para protektahan siya. Pagkatapos manganak ni Maria, nagkabalikan sila ng dalawa. Isang reporter, si Marites Sison, ay nagsabi sa kanyang article na gusto ni Maria na magkaroon ng anak taon-taon dahil ito lang ang nakikita niyang paraan para protektahan ang sarili sa kanyang malupit na asawa. Hindi lang mga reporter ang nagsabi na totoo ang mga kwento ni Maria tungkol sa asawa niya na si Fariñas, kundi pati na ang dating Vice Governor ng Ilocos Norte na si Surilando Abadilla at ang dating Defense Minister na si Juan Ponce Enrile ay aktual na nakita ang pananakit at pang-aabuso ni Fariñas kay Maria. Ayon kay Enrile, nakita niya mismo ang pananakit ni Fariñas kay Maria. Pero lumabas na hindi lang abusadong asawa si Fariñas, kundi lulong din ito sa ipinagbabawal na gamot. May mga akusasyon na bago sila magtalik, dinadroga niya ang kanyang asawa at ginagawang ashtray ang katawan ni Maria. Pero ang mas ikinagulat ng publiko ay ang mga akusasyon na kapag nakadroga si Fariñas, hinahayaan niya ang kanyang bodyguards na molestiyahin ang kanyang asawa. Kahit sa kabila ng lahat ng issue at kontrobersya,
itinuturing pa rin si Fariñas na isang sikat na politiko. Naging mayor siya ng lawag ng 10 taon, pagkatapos naging governor, at sa huli, naging congressman. Parang walang makakapigil sa kanya, ngunit biglang tumigil ang kanyang momentum. Noong 1998, namatay ang kanyang ama. Sumunod na taon, pumanaw din ang kanyang kapatid na lalaki. Nang matalo siya sa eleksyon bilang congressman noong 2001, tila tapos na ang lahat. Noong November 23, habang sila'y patungo sa PSG headquarters at papasok na sa Gate 7, pinigil sila ng presidential guards at inutusan ng taxi driver na bumalik sa pinanggalingan. Sa desperasyon, nagtungo sina Maria sa parking lot ng Malacanang at humingi ng tulong sa mga tao doon para maipaabot ang kanyang sitwasyon kahit kanino. Ngunit hindi sila pinagbigyan dahil sa protocol. Walang nangyari sa pagbisita nila ni Marila at ng kanyang kasambahay sa Malacanang, kaya nagdesisyon silang bumalik sa apartment ni Marila sa Green Hills. Kinwento ni Richelle, ang kasambahay, na hindi mapakali ang kanyang amo at sinara niya ang lahat ng pinto at bintana. Sinabi ni Maria na may mga tao daw na gustong patayin sila. Pagkatapos niyang ikwento to, bigla siyang tumakbo palabas ng kwarto. Sinundan siya ni Richelle gamit ang elevator para kausapin ang mga security guard ng building at para kalmahin si Maria. Nang makausap ni Richelle ang mga security guard, pinuntahan nila ang unit ni Maria pero hindi na nila ito mahanap. Sinikap nilang hanapin si Maria sa buong building hanggang sa rooftop pero hindi pa rin nila ito nakita. 2:00 ng madaling araw, sinabi ng security guard na may malakas na ingay sa 3rd floor, kaya pinuntahan nila to. Doon nila natagpuan ang katawan ni Maria na nahulog mula sa 23rd floor ng kanyang apartment sa Platinum 2000 Green Hills, San Juan. Sa tabi lang nito ang Atlanta Building, kung saan natagpuan din ang katawan ng actress na si Zinida Blanca. Agad na idineklara na patay na si Maria na dating beauty queen na 38-year-old. Dumating ang mga pulis sa apartment building pero wala sa mga tenants ang nakakita na tumalon si Maria. Ayon sa kasambahay na si Rochelle, bago nahulog si Maria, sinabi ni Maria sa kanya na, "Rochelle, bilis, hinahabol tayo." Agad siyang tumawag sa security ng building nang marinig niya ito para kalmahin si Maria. Idineklara ng BNP Medical Legal Officer na walang foul play sa nangyari. Sinuri din ng pulisya ng San Juan ang lugar ng krimen at ayon sa kanila, wala ring foul play na nangyari. Kahit na hindi ko mahanap ang detalyadong report kung ano ang naging resulta ng kanilang investigasyon, idineklara nilang kusang tumalon si Maria mula sa 23rd floor ng apartment building. Nang matapos ang investigasyon, iniuwi ang katawan ni Maria sa Ilocos Norte kung saan siya sinalubong ni Farinas. Nang namatay si Maria, natalo rin si Farinas sa eleksyon para sa posisyon ng kongresista. Pagkatapos ng kanyang pagkatalo, hindi na siya nag-asawa muli ayon sa kanyang interview sa Rappler. Nag-focus na lang siya sa pamilya niya, sa paghatid sundo sa mga anak sa eskwelahan, pagbili ng groceries, pag-attend ng parent-teacher meetings, at pagdala sa kanila sa ibang bansa para magbakasyon. Dagdag pa niya, hindi siya nag-therapy o counseling, kundi nagdasal na lang siya gamit ang rosaryo at nagsimba tuwing linggo. Ayon kay Juliet Pascual, isang local journalist, nang namatay si Maria, nagbago ang lahat kay Farinas at nag-iba ang aura niya. Hindi na raw siya nakakatakot. Bumalik si Farinas sa politika at ang huling posisyon niya ay bilang majority floor leader ng House of Representatives ng Pilipinas. Pero pagkatapos ng 2 taon, nagretiro na siya sa politika. 3 sa 6 na anak niya kay Maria ang sumunod sa yapak niya sa politika. Ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Rhea Cristina Farinas, ay kongresista ng Ilocos Norte. Si Rudy Cesar ay naging leader ng isang party list at si Rodolfo Cresian ay naging board member ng Ilocos Norte. Pero noong November 2015, namatay ang anak ni Farinas na si Rodolfo Jr. sa isang aksidente nang mabangga ang kanyang sasakyan sa isang concrete barrier. Pagkatapos mamatay ni Maria, binuo ang Task Force Maria na kinabibilangan ng 23 na kababaihan na nagreklamo sa Commission on Human Rights dahil hindi nila natulungan si Maria nang humingi ito ng tulong sa kanila.
Nag-unite sila at nag-push para maipasa ang RA 9262 para protektahan ang mga kababaihan at kabataan laban sa karahasan. Nagtagumpay sila dahil noong March 2004, pinirmahan ni dating Pres Arroyo ang RA 92262. Ang batas na ito ay nagbibigay proteksyon sa mga kababaihan at kabataan laban sa mga taong nang-aabuso sa kanila. Maraming salamat sa iyong pagtutok sa episode na ito. Paki-like at i-comment ang video na ito. Kung meron kang kaso na gusto mong ipakilala, ipaalam mo lang sa akin. Magandang araw sa iyo, kabayan!